So the first question for you, what has been the most prominent change you've noticed in yourself in terms of physical appearance, emotions, or mental state at this point of your life? Okay, life is unpredictable. At this point in my life, parang nawala yung pagiging inferior ko sa sarili ko. And parang maraming nagbago in terms of sa aking attitude. Kung dati, ang bilis kong magalit. And parang ang tempered ko, ang lang. Sa ngayon, mas mahaba yung pasensya ko. And iniintindi ko kung ano yung problema or yung difference ng isang tao bago ako mag-react sa ngayon. Hindi kagaya nung dati na kung ano yung nakita ko, nag-judge ako kagad. Okay. Sa physical appearance naman po, ano yung noticeable na changes Sa akin, at that point of your life? interesting. Physical appearance. Siyempre, nung bata-bata pa ako, sa akin lang, parang healthy ba? In terms of my health, na healthy pa. Pero pagdating nung 30s and up, maraming changes na nagbago. Nagkaroon ako ng mga sakit na hindi natin inaasahan. But at time goes by na gamot and naging okay ulit. Pero sa ngayon, at my 40s, nagkaroon na naman ng panibagong sakit na hindi natin inaasahan, pero in God's time siguro gagaling at ma-surpass ko yung ganun na state ng... So, what do you think ang nag-contribute sa pagkakaroon mo ng sakit? Do you think na medyo unhealthy yung lifestyle mo? Siguro, ganun na nga. Yun yung sa lifestyle nga. Kasi kung aware ako sa mga siguro kinakain or sa mga bagay-bagay na ini-intake ko, siguro naiwasan. Kaso lang, syempre, sa edad natin, parang andun lahat yung kumbaga, nung kabataan ko pa, parang hindi ko naranasan yan. So, ngayon na nagka-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya, ngayon ko lang siya na-enjoy yung buhay na walang limit. Lahat pwede kong gawin, pwede kong kainin, basta lahat, andyan na siya. Pero, at knowing sa self ko, bilang hindi ko siya na-control ba. Kaya, nagkaroon, yun nga yung consequences ng mga in-intake natin, ginagamit natin, at kung anong pinakain natin or anong ginagawa natin sa sarili natin. At the end of the day, tayo yung nagsasuffer ng result nun. You think your family has somewhat helped to alleviate your mental state, lalo na kapag nasistress ka? At naman. Yung mga hobbies mo, ano yung mga hobbies mo if you think na nakatulong sa process na yun, sa mga changes na yun na kailangan mo i-adapt at the age of 40? Sa family, syempre andyan yung support system ng family, ng husband mo, ng mga anak mo, and then mga relatives and mga kaibigan, ganun. Para mabawasan or kung ano yung nararamdaman. And then yung isang question? Yun, yung mental state, physical, emotional, nakatulong sila na sa mental state naman, siguro, imbis na ano mo siya ng negative, ano mo siya into positive way, na maging, optimistic na lang sa lahat ng mga bagay or sa mga taong nakakausap. Hindi lahat ng naririnig mo or natatanggap mo is negative. Pwede mo siyang into positive way na hindi ka ma-stress, mabawasan yung lahat ng mga bigat na nararamdaman mo, and i-dilate mo siya into positive. Actually, I agree po, kasi ako personally medyo may mga pessimistic tendencies. Lahat naman ng tao, di ba? Wala naman din kasing mapapala talaga kung magpapakalugmok pa tayo. Parang mas madadagdagan lang yung burden.
So, the next question for you po is, now that you are in your early to middle adulthood, how would you describe the way you interact with the people around you? Yun nga, kagaya ng sinabi ko dati, kung ako ay kung ini-entertain ko yung negativity sa sarili ko, yun yung nagbibigay ng stress at ano sa sarili natin. Kaya para maging magaan yung buhay mo, magaan yung araw-araw na pag ano mo is i-turn mo siya into positive. Maging optimistic ka sa lahat ng bagay kasi araw-araw naman hindi Sabado. Kumbaga meron changes at saka hindi ang tawag nito, hindi lahat ng bagay ay hindi nagbabago ba. Everyday merong pagbabago. Ngayon, pamilyada ka, tapos, di ba iba yung mga social group mo ng mga bata-bata pa tayo. Ngayong 40s po ba, may nagbago po ba sa social dynamic? Like, you feel secluded ba? Nagdi-distance ka ba? Or yung mga friends mo dati, may contact ka pa ba sa kanila? Sa mga friends ko naman, kahit naman noon pa, elementary, high school, hanggang ngayon, kaibigan, meron. Dahil sa Facebook, yun yung ating social media na platform natin, doon tayo nagkakaroon ng connection. Pero sa ngayon, siguro parang medyo naglaylo ako sa ganyan. Nakafocus ako sa family ko, sa mga anak ko, kasi kaming tatlo lang dito lagi eh. Wala yung partner ko, kaya ako yung lahat, ako yung nanay, ako yung tatay, kaya kailangan lahat ng attention ko ay nakafocus lang sa family ko. Siguro bonus na yung sa kaibigan na meron kayong mga hangouts pero bihira. Kasi nga yung buhay ko ngayon ay nakasentro na lang sa family. You feel happy naman na parang, di ba, dati, since di ka pa, wala ka pang asawa, di ba nakakapag-hangout pa kayo, like lumalabas pa kayo. Ngayon, nabawas-bawasan na at that point, okay lang naman sa'yo. Na wala namang masyadong tampuan or anything, Wala. Kasi open-minded naman. Ako naman, kahit naman nung dalaga ako, hindi ako talaga pala hangout na. Meron talagang time na nakikipag-ano ako sa mga kaibigan, pero not all the time na gusto kong makipag-anuhan sa kanila. Kung may time lang, and free time na ganun, bumupunta, sumasama. Pero priority ko yung sarili ko, always naman. At saka family ko. Sa ngayon, hindi ko masyadong iniintindi ang mga ganyan. Siguro kung meron lang talagang time din at kailangan na magkita, pwede. Lalo na po sa work, no? Speaking of work, kamusta naman po yung pakikitungo niyo nung nagtatrabaho kayo? Masaya. Kasi sa work naman talaga dapat kayo yung belong kayo sa isa't isa ba. Walang inggitan kasi kung nagtatrabaho kahit meron kayong inggitan, nagkakasiraan kayo. Alam mo na kung ano yung magiging outcome nung pagtatrabaho. Sira ang pagkakaibigan, sira yung trabaho. It's just a matter of adjusting talaga, no? Yung setting aside of differences kasi mahirap yun na parang mapapa-apekto ka palagi na maapektuhan yung quality of work mo. Okay. So, second to the last question is, do you believe that you've become wiser now that you're older compared to when you were younger a few years back? Sa ngayon. Sa decision making, in terms of decision making naman talaga is talagang malaking pinagbago. Kung dati na hindi ka makapag-desisyon kung hindi kayo magkakaanuhan in terms of magkaibigan. Sa decision making dapat lahat kayo, di ba, nagde-desisyon kasi kaibigan kayo, one for all for one. Yes. Pero sa ngayon na meron ka ng sariling pamilya, siguro ang decision na lang na minamatter ko is decision ko at decision ng partner ko. Ganun lang. Dalawa kami nag-uusap para sa ikabubuti ng aming pamilya. That's good to hear. That means na fulfilling ang life na to and you seem very happy and contented. And that's good to know. Last question. Are there any significant changes in your beliefs and how you perceive the world around you? Medyo redundant ang questions pero may kakaiba siyang konti. Meron naman. Yung pagbabago in terms na sa sarili ko how you show up in the world, paano ka present ng identity mo sa, you think may changes when it comes to that ngayong 40 years old ka.
Marami. Mm. Maraming significant changes, lalo na yun sa sarili ko na kung dati easy go lucky ka lang and then parang ang bilis mo lang mag-decide. Sa ngayon, bago ka mag-decide sa isang bagay, pinag-iisipan mo kung ano yung magiging outcome, kung positive ba siya or negative sa tao o sa kasama mo. Kasi hindi pwedeng sarili mo lang din yung palagi mong iniisip. Lagi mong iisipin yung tao sa paligid mo, sa mga kasama mo, or family man yan, kaibigan, talaga lagi mong yung feelings ng isang tao ba. Para hindi ka maka anong tawag dyan? Hindi ka maka sakit ng kapwa mo. And ako, kung dati takles ako, ganyan talaga yung ano ko dati, takles ako. Kung anong gusto kong sasabihin ko na walang tinatago, walang pinipigil. Sa ngayon, more na nagpipigil ba para lang hindi ka makasakit ng tao. Siguro pera na lang kung talagang nag-burst out ka ba, yung sumabog ka na, yun lang, saka makapagsalita ka, pero at the end of the day naman, nagsisihin. Sa tingin niyo po, yung pagmamature ba natin as a tao, pag-evolve natin as we grow old, naka-apekto talaga siya, no, sa pag-iba natin, pag-alter natin ng approach sa buhay. Sa tingin niyo bakit? Like, bunga ba yan na sobrang dami niyo na rin pinagdaanan before sa experience? Siyempre, hindi ka naman magiging mature or hindi ka naman magbago or mag-grow as a person kung hindi ka nagre-refer sa past mo dati. And lack of self-reflection. Lahat naman ng kung ano ka ngayon dahil dun sa past mo, hindi ka mag-grow as a person kung hindi ka nagre-reflect sa past mo. So, yun lang naman po. Thank you for taking the case study. So, yun lang. Sana naging satisfied ka dyan sa sagot. Okay naman po. Sige.